Love Serye TV. Magandang araw, ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Di masaya mga sumunod na araw na magkasama sina Achilles at Elisha. Kung siya ang tatanungin, she'll rather stay with him forever and leave the past behind. Pakiramdam kasi niya ay ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na maging masaya sa piling ng isang lalaki. Ngunit mas magiging maligaya siya kung babalik ang kanyang mga alala. She wanted to live with Achilles without any doubts in her heart. Iyong totoong siya at hindi bilang si Elisha. Pero heto siya, at walang maalala ultimo ang totoo niyang pangalan ay hindi niya matandaan. You're thinking again, beautiful. Achilles approached her as he hugged her from behind and kissed her nape. Iniisip ko lang naman kung kailan babalik ang alaala ko. Hindi agad sumagot ang binata, bagkos ay hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya, na tila takot na takot itong mawala siya. Ipapatingin kita kaagad sa doktor pagbalik natin sa syudad. Bigla ang pananalasa ng kaba sa dibdib niya sa tinurang iyon ni Achilles. Ano, babalik na ba sila sa kapatagan? Ano mangyayari sa kanilang dalawa pagdaong nila sa pangpang? Mamahalin pa ba kaya siya nito o hanggang dito na lamang sa paglalayag ang damdaming iuukol niya para kay Achilles? Pero hindi ba dapat maging masaya siya dahil magkakaroon na ng posibilidad na bumalik ang alaala niya kung sakaling papayag siyang magpatingin sa espesyalista? Pero bakit iba ang nararamdaman niya? Natatakot siya na hindi naman niya mawari ang dahilan. Humarap siya rito at mata man itong tinitigan sa mga mata. Babalik na ba tayo sa syudad, Achilles? We have to, sweetheart, para manumbalik na ang memorya mo. Bakit? Ayaw mo na ba akong kasama sa paglalayag mo? The pain leaped inside her heart sa pakaisiping hindi na siya nito kailangan sa tabi nito. Silly, I always want you to be by my side, baby, but I have to do the right thing. Pero paano kung... Achilles shut her mouth with his lips to stop her. Stop worrying, baby. Hindi mangyayari kung ano man ang nasa isip mo, okay? He cupped her face with his both hand and kissed her again and again. Leave it all to me, sweetheart. He added as he claimed her lips and kissed her torridly with unrestrained passion as she responded in the same ferocity. Oh God, how she wished na totoo ang mga pinapakita at pinapadama sa kanya ni Achilles. Sana lang ay mahal siya nito, katulad ng damdaming nararamdaman niya para rito. At bago pa man sila muling humantong sa kabilang dako, Elisha broke their intimate kissing as she ran away from him. Catch me if you can, sweetheart. Aniyan tumatakbo palayo rito. Napangiti lamang si Achilles na hinabol ang katipan. Lagot ka sa akin pag nahuli kita, baby. Kung mahuhuli mo ako, humagighik na tura nito. Oh God, heaven, she loved the way he calls her to that endearment. She felt so special as if she's only his and he's only hers. If I catch you, you'll do me a favor, he shouted. Deal, she shouted back. Mistula mga bata naghahabulan sa upper deck ng yate. Ang sino mang matalo ang siyang magluluto ng kanilang tanghalian at hapunan. Pakiwari ni Achilles ay musika sa kanyang pandinig ang bawat halakhak ng dalaga. Lalo itong gumaganda sa araw-araw na kasama niya ito sa yate. Handa na rin siyang dumaong at ipatingin ito sa doktor. Elisha is like a precious firefly that suddenly came into his life. Ito ang nagsilbing ilaw niya noong mga panahong nasasaktan siya. Ito rin ang dahilan kung bakit bumalik ang tamis na mga ngiti sa labi niya. She's his angel in disguise at hindi niya hahayaang mawala ito sa buhay niya. Ay! Napatili si Elisha nang mahuli siya ni Achilles at hawakan sa kanyang bewang. Gara, sweetheart, you have nowhere to go now. Iniharang nito ang katawan sa harapan niya. That's unfair. Ang bilis mong tumakbo eh. Reklamo niya. No, of course. I have to catch you, baby. Anitong kinindatan siya pagkatapos ay hinuli naman ang mga labi nito at ang bibig niya. She kissed him back for a bit while at nang makahanap ng pagkakataon na itinulak niya ito palayo. Hug you back, she said and ran away from him again. Hey, that's unfair. Oh, come on. I won this game, babe, she proclaimed with a wide smile. Minsan kailangan din maging wise ng mga babae para mapagsilbihan sila ng mga mahal. At that's what she did. Ewan ba niya pero natutuwa talaga siya sa tuwing pinagsisilbihan siya ni Achilles. What are you waiting for, baby? I'm starving. Magluto ka na. Nangingiting napailing na lamang ang binata. I will win later, my sweetheart. He then smiled at her. In that case, I'll give you the best ride. Iyon ay kung masasarapan ako sa mga luto mo. Nangaakit na sagot niya. Great, you'll ride me tonight, baby. I promise you that. Tingnan natin. She giggled.
Ang totoo ay masarap naman talaga ito magluto. Achilles is really a kind of man that all women wants to marry. He's a husband material at napakaswerte ng babaeng magiging asawa nito pag nagkataon. Lumukso ang sakit sa dibdib niya sa pakaisiping nahuhumaling at mapupunta sa isang babae si Achilles. Pakiramdam niya ay naninikip ang dibdib niya. Hindi pa man nangyayari, nasasaktan na siya. Pero sino nga ba siya para ipagdamot ang binata? Ano nga ba siya sa buhay nito? Come here, baby. Anitong sumandal sa lounger. Itinaboy muna ni Alicia ang anumang nananahang selo sa dibdib niya at nakangiting lumapit dito. Sit, he commanded as he pointed his lap na kaagad naman niyang sinunod. She immediately blushed as she felt his hard and long-throbbing manhood pointed in her paradise. Can you feel that? He teased. Achilles, iniiwas niya ang paningin. Ewan ba niya pero nahihiya pa rin siya rito sa kabila ng maraming beses na pag-angkin nito sa kanya. I love the way you blush, baby. Hinawi nito ang buhok niya at inayos ang kanyang pagkakaupo sa kandungan nito. There, I can feel yours this way. Oh, mercy God. Umakyat na yata lahat ng dugo niya sa mukha nang lalong maramdaman ang katigasan nito na saktong nakasentro sa bukhanan ng kanyang pagkababae. She gasped. The boxer they were both wearing won't be enough upang hindi niya maramdaman ang init at tigas ng pagkalalaki ni Achilles. Achilles, nanalo ako hindi ba? Tinitigan lang siya nito. Maya-maya ay minasahin nito ang dibdib niya. Yes, you won, he said as he's pressing and massaging her breast. Gusto niya itong pigilan pero sa halip na sitahin ito ay ungol ang naging pagtugon niya. Achilles, stop. I like it when you moan my name, baby. I'm really starving, she said to hide what she really felt, and that's made him burst with laugh. Sorry, baby. I just can't get enough of you. Anitong mabilis siyang kinintala ng halik sa labi pagkatapos ay tumayo at binuhat siya papasok sa loob. Maligo ka muna habang naghahanda ko ng tanghalian natin. Sasarapan ko para sulit ang premyo ko mamaya. He smiled maliciously as he's staring at her chest. Dapat lang dahil mamaya ay masusulit ang pagod mo. Kumindat siya rito na ikinalunok ni Achilles. Oh baby, hindi na yata makakapaghintay si Buddy. Huh? Achilles smiled as he pointed his hard length and she blushed even more. Ano ba naman yan? Wala bang kapaguran yan? We just did it many times early this morning, kaya nga nagutom ako bigla eh. Kunwaring reklamo niya, pero hindi niya maikakaila na apektado siya sa parteng iyon. She really wet down here. Iniwan na lamang niya ito at pumasok sa loob ng silid bago pa man magbago ang isip niya. Naiwan namang humahagalpak sa tawa si Achilles. Huwag kang lalapit. Naaalarmang wika niya nang humakbang ang pangit na lalaki papalapit sa kanya. Pero sa halip na sumunod ito, ay nginisihan lamang siya nito ng may panggigigil. Halata sa pangingislap na mga mata nang talipandas ang pagkahayok sa gustong gawin sa kanya. Over her dead body, there's no way in her wildest imagination to let his brute as old man touch her. No way. Sige, subukan mo nang makita mong hinahanap mong hayop ka. Aniyang tinutok dito ang baril. Napalitan ng panlalaki ng mga mata ang kanina ay nakangising lalaki. Batid niyang nasindak ito sa hawak-hawak niyang baril. Pero saglit lamang iyon dahil ngumisi rin ito uli ng nakakaloko. At akala mo ay masisindak mo ako? Nanlilisik ang mga matang tugon nito. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka oras na ihakbang mo ang mga paa mo. At sa palagay mo ba kapag napatay mo ako ay makakaligtas ka sa kamay ng mga kasama ko? Humahalakhak ito. Pagpepestahan nila ang magandang katawan mo bago kanila patayin at itapon sa dagat. Dagdag na litanya nito. Napalunok siya sa tinura ng damoho. Kung sa bagay may katotohanan ng mga sinabi ng walang hiyang hayop na ito na nasa harapan niya. She might can kill him but she couldn't run from the others na batid niyang nag-aabang lang sa labas. Damn you, nanginginig ang boses niya. Nagsimula na ring mamasa magkabilang sulok ng mga mata. Hindi niya akalain na hanggang dito na lamang matatapos ang buhay niya. Hayop, hayop. Hindi siya makapalag, hinding-hindi. Sanhi ng pagkahulog niya sa pag-iisip ay makahanap ng pagkakataong masunggaban ng kriminal. Akin ka na ngayon, nakangising sabi nito. Maingat siyang lumabas ng silid upang hindi matunugan ng mga kasama nito. Nagtungo siya sa upper deck ng yate. Pinagpapasalamat niya at walang isa man sa mga kasamahan nito ang naroroon. Marahil ipumasok na mga ito dahil tuluyan ng dumilim ang kalangitan. Nagmamadaling tinungo niya iyon pero hindi pa man yan tuluyan nakakalagang tali. Inapaigik siya sa sakit nang biglang may humila sa buhok niya. Hayop ka, bitawan mo ako. Umiiyak na saad niya.
Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng lakas upang makipagbuno rito, pero hindi ito pwedeng magtagumpay. Akin ka na ngayon sa ayaw at gusto mo. No, hinihingal na sigaw niya kasabay ng kanyang pagbalikwas ng bangon. Sweetheart, are you alright? Puno ng pag-aalalang tanong sa kanya ni Achilles na mabilis nakapasok sa loob ng silid. Hey baby, it was just a bad dream. I'm here, hindi kita iiwan. Pag-aalo ni Achilles na kaagad niyang niyakap ng mahigpit. Napahikbing sinubsob na lamang ni Alicia ang mukha sa dibdib ng binata. Yeah, right. It was just a dream. Pero bakit pakiramdam niya ay totoong nangyari iyon sa kanya? Hindi kaya parte iyon ng kanyang nakaraan? Nasangkot ba siya sa isang krimen? Bakit may hawak siyang barel? At bakit gusto siyang patayin ng mga lalaking iyon? It's okay baby. Nandito na ako. Please don't leave me. Nanginginig na takot na pakiusap niya. I won't sweetheart. I promise you that. Mabilis lamang siyang naligo kanina at pagkatapos ay nahiga sandali. Hindi naman niya akalain na makakatulog siya, and then the nightmare showed up at malakas ang kutob niya na bahagi iyon ng pagkatao niya at hindi lamang basta panaginip. Oh God, paano nga kung isa siya sa mga lalaking iyon? Paano kung may napatay siya sa kanyang nakaraan? Paano kung isa siyang kriminal at tinutugis ngayon ng mga pulis? Matatanggap ba kaya siya ni Achilles? Oh my, it can't be. She really loved him so much. At hindi na yata niya kayang mawalay kay Achilles. Ikamamatay niya iyon. At lalo na ng puso niya pag nagkataon. Kinakalikot ng pilyong dila ang kanyang tenga pababa sa leeg niya habang malayang dumadama sa kanyang kalambutan ang mainit nitong mga labi na buong pagmamahal niyang pinahihintulutan. Nawawala sa tamang katinoan si Alicia sa tuwing nagsisimulang dumampi sa kanyang balat ang mainit na mga labi ni Achilles. Indeed, it was her weakness since her very first night. He penetrated her. Kaya nga, hindi siya nagtataka kung bakit mabilis siyang natatangay. Batid din naman niyang may kakayahan itong manduhan at alipinin ng katawan lupa niya sa tawag ng matinding pangangailangan. Her needs that just merely Achilles could fulfill. Ang natatanging lalaking gusto niya magdilig sa kanya at magdala sa kanya sa kaitais-taasan ng ulap. Niyakap at niyapo sa ulo ni Achilles na ngayon masigasig na sinasamba ang kabila niyang dibdib habang ang isang kamay nito ay pinipisil at pinaglalaroan ng pares niyon. The moans came from her lips as her heart beat so fast inside her chest. She arched her body as if she wanted him to suck her nipples even more. Napapasinghap siya ng palipat-lipat ni Achilles ang pagsipsip sa kanyang tayong-tayong nipples habang isang kamay nito ay naging abala sa pagpisil-pisil sa hugis triangulong parte ng kanyang pagkababae. He tapped her womanhood gently and massaged her throbbing wet flesh. Oh God, this man never failed her to felt this kind of delightfulness. At walang sino mang lalaki siyang pahihintulutang manghas na gawin ang ginagawang ito sa kanya ngayon ni Achilles. In just a second, his one awesome finger slid inside her soul. And he kept on kissing, sucking and nibbling her both side mountains. He continued pleasuring her down there by pulling and pushing his finger. Hindi pa ito nakontento at ipinasok ang isa pang daliri sa loob na naging dahilan upang mapaungol at hiyaw siya ng malakas dahil nakakabaliw sarap na lumulukob sa kanya. Inangat niya ang bahaging kasilan upang salubungin ang bawat paglabas. Mainit at matigas nitong mga daliri sa loob ng kanyang pagkababae. Gustong-gusto niyang ginagawa ni Achilles. I like that. Pinangapusan na ng hiningang anas niya. Katulad ng mga nagdaang pag-iisang katawan nila ng binata, hindi niya mawari ang sarap at kakaibang sensasyon na rumaragas sa kanyang mga ugat. Tila siya dinuduyan sa himpapawid sa bawat pagdampi ng labi at paggalugad ng mainit nitong dila sa kanyang naguhumiyaw na pagkababae. Sa pagnanais ni Achilles na paligayahin ang dalaga, ay naging mas lalong agresibo ang bawat pagpapayaman nito sa bahaging iyon ni Alicia. Pinanggigilan nitong pagkagat-kagatin ang hiyas niya nang hindi naman kariinan habang nilalabas-masok ang daliri nito sa loob ng kanyang pagkababae. Langit ang katumbas ng kaluwalhatiang nadarama niya. Nakakabaliw, nakakapagpawala ng katinoan ng ekspertong bibig ni Achilles at talaga namang hinahanap-hanap ito ng kanyang katawan sa bawat sandaling magdidikit ang kanilang mga katawan at magkakalapat ang kanilang mga labi. Napapaliyad siya ng husto kasabay ng kanyang pagpalahaw ng ungol at halinghing na maramdaman ni Alicia ang unang pagbuwak ng kanyang katas, kasabay niyon ay paghigpit ng pagkakayapos niya sa ulo ng kasintahan. Malakas na kumawala sa bibig ni Alicia ang matinis na ungol
nang maramdaman ng matigas na bagay na bumumundol at pumapasok sa kanyang nasisiyahang bulaklak. Hatid niyon ay ligaya at sarap na walang anumang bagay ang katumbas sa mundo. Pakiramdam ni Alicia ay maduduling siya sa sarap kung hahayaan niya nakabukas sa mga mata. Sagad na sagad sa kanyang loob ang bawat pag-indak ni Achilles sa ibabaw niya. Ang haba, taba at laki, init ng pagkalalaki ni Achilles na pumupuno sa kanyang bukana ay nagdadala sa kanya sa dako paroon sa kaitaas-taasan ng mga alapaap. "Where are you going, Tita Mommy?" Mula sa pinto ay sumulpot ang kanyang cute na pamangkin. "Come here, sweetheart. Come to Mommy and give me a big hug, big cuddle." Aniya, siya na mismong lumapit sa pamangkin at niyakap ito. "Are you leaving again, Mommy?" Muling tanong ni Hem. Bumahid sa inosenteng mukha nito ang lumbay. "Yup, but you have to promise me magpapakabait ka kay Tito." "Ano bang gusto mo pagbalik ko?" "Habang wala ako, magpakabait ka. Is that okay?" "I promise po, Mommy. I'll be good boy." "Hem." Napabalikwas ng bangon na tawag niya sa pangalan ng pamangkin. Oh God, natatandaan niya na ang lahat-lahat. Ang pamangkin niya ang nagpapaalam siya rito. Ang pagsunod-sunod at paghihiganti niya sa isang Achilles Chavez, maging ang pagpipigil sa kanya ng kaibigang si Alex na huwag niyang ituloy ang mga balak niya. Ang pagkuha niya ng lansya at ang mga lalaki muntik nang gumahasa sa kanya. Oh my God, bumalik na ang alaala niya. Siya, si Rayleigh, at ang pangalang Alicia na ibinigay sa kanya ni naodlot ang salitang gustong mamutawi sa mga labi niya nang biglang pumasok mula sa pinto ang lalaking dahilan ng lahat-lahat ng muntikan niyang pagkapahamak. Napahigpit ang pagkakayapos niya sa kumot na nakatapis sa kanyang kahubdan. Kasabay din niyon ay pagbangon ng galit sa dibdib niya. She's naked and she can still remember what had happened between her and the man walking towards her to the whole night. The man she hated the most. How could she be so irresponsible for letting this bastard touch and penetrate her? Oh my, they had made mind-blowing sex not thrice but many times. Whether it's night or day, damn it, inabuso siya ng tampalasang lalaking to. Ginamit nito ang kawalan niya ng alaala, ang kanyang kahinaan bilang isang babae. Damn him, pero ginusto niya yon. Gustong gusto niya. "Babe, are you alright?" Si Achilles na kaagad lumapit sa kanya. Nasa kislap na mga mata ang pag-aalalang bumalatay roon. Ano, nag-aalala ito sa kanya? Bakit? No, nagpapanggap lamang ang lalaking ito. Lalabas at lalabas din ang tunay nitong motibo. "Hey, are you scaring me, sweetheart? Ayos ka lang ba?" Pagkasabi niyon ay kinintalan siya nito ng halik sa mga labi na naging dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso niya. Why did he kiss her? Bakit ganun? Bakit biglang kumabog ang puso niya? Ano itong nararamdaman niya para sa lalaking ito? She's supposed to kill him, right? Pero bakit tila kinikilig ang puso niya sa ginawang iyon ni Achilles sa kanya? Hindi maaari. Hindi siya pwedeng umibig sa lalaking katulad nito. Hindi pwede. "I already prepared our lunch. Halika na sa labas. I've been waiting for you to wake up. Alam ko kasing pagod ka kaya hinayaan na muna kitang makatulog." Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pamumungay ng mga mata nito at kung paano siya nito tinititigan na tila gusto muli siyang sunggaban anumang sandali. Damn him. Mauna ka na. I'll just need to take a bath. Namumulang wika niya. Why the hell she has to felt this kind of emotion? May nararamdaman ba talaga siya para kay Achilles? "Would you like us to shower together, babe? I haven't cleaned myself yet," he said as he winked at her. "No, I mean, it won't be long. Hintayin mo na lang ako." Aniyang mabilis na tumayo buhat sa kama pagkatapos ay kaagad na pumasok sa banyo. Oh my God, why? Bakit apektado siya sa presensya ni Achilles? Nararamdaman din niya ang mabilis na pagkabasa ng kanyang pagkababae. Sa tinurang ito, sabay silang maliligong dalawa. Hindi kaya umiling-iling siya upang itaboy ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa kanyang kamalayan. Hindi niya pwedeng pag-ukulan ng pansin ang damdaming na mamahay sa dibdib niya. Hindi iyon maaari. Kailangan tuparin niya ang ipinangako niya sa kanyang namayapang kapatid. Sa paraan lamang na iyon siya matatahimik. Ngunit bakit sa pakaisiping kikitlin niya ang buhay ni Achilles ay nagdudulot ng paninikip ng kanyang dibdib? Bakit tila labag iyon sa puso niya? Bakit bahagi ng pagkatao niya ang sumasalungat sa ideyang iyon? Nang maalala niya ang lahat paggising niya ay halos isumpa niya ang lalaki. Ngunit nang makita niya itong pumasok sa loob ng silid ay mabilis na natunaw ang galit niya rito. Hindi kaya may damdamin na siya para rito? No,
Kung ano man ang tunay na nararamdaman niya para sa binata, ay magagamit niya upang mapadali at mapabilis ang gagawin niyang pagpapatahimik dito. Batid naman niyang hindi ang mga tipo niya ang pag-uukulan ng pansin ng isang Chavez. Natural, dalawa lamang sila sa yating ito kapag pinagtsatsagaan siya ni Achilles para sa personal nitong interes. Kasali na roon ang personal na pangangailangan nito bilang isang lalaki, kaya hindi katakatakang mahusay ito sa pagpabalat kayo. Sa pakaisiping katawan lamang niyang habol at gusto ni Achilles sa kanya, ay naghahatid sa kanya ng sakit at kirot. Hindi niya maiwasang huwag maiyak at mapahagulhol sa iyak sa loob ng banyo. Bakit kailangan pa niyang makaramdam ng ganito para sa binata? Bakit kailangan niyang makaramdam ng sakit? Hindi ba dapat ay matuwa siya dahil malapit na siyang magtagumpay? Pero kaya ba talaga niyang dungisan ang kanyang mga kamay? Ang pumatay ng taong nagligtas sa buhay niya? Hindi ba't dapat siya magpasalamat dito dahil kung hindi dahil sa binata, ay malamang matagal nang pinagpepestahan ng mga pating at isda ang katawan niya. At paano kung magtagumpay siyang patayin si Achilles? Hindi kaya kasuklaman siya ni Hem paglaki nito at malaman nito ang totoo? Si Hem, ang pamangkin niya, kumusta na kaya ito? Nakakain na ba kaya ito ng maayos? Hindi kaya ito nakakasakit buhat nang umalis siya? Ilang araw na silang naglalayag ni Achilles. God, miss na niya ang pamangkin niya. Gusto na niya itong makita, mayakap, makasama at maalagaan. Pero dapat muna niyang idispatcha si Achilles. Pero bakit ngayon ay tila wala siyang lakas ng loob na ngayon nga natuluyan na nagbalik ang alaala ni Rayleigh sa pagkatao ni Alicia. Ano nga ba ang magiging hakbang niya? Makayanan pa nga kayang ipagkanulo ang sariling damdamin para sa layunin ng paghihiganti. Yan ang ating pakaabangan sa mas umiinit pang mga tagpo sa ating kwento. Bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.